Nakuha namin marker sa baba. 4 na tela. Para silang katsa eh. Lumitaw na yan. Continue lang kami sa project namin. Tapos may lumitaw na semento. Ayun na, semento. Lumitaw siya. Ayan. Meron siya nakapatong na cement na. Ayun o. Semento dun. Semento dun. Ayan siya. Ayan na semento. Kontrado siya eh. Coated siya ng bakal. Yan siya. Malaki pa yan. Pero ang target, matarget dyan eh. Yung mga target. Pero try natin kung meron laman yan. I-clearing natin siya mamaya. Easy. Ano kaya meron dito? Try natin siyang i-clear ngayon. May nakapatong pa simento. Putol itong nakapatong na simento sa kanya eh. Putol, ayan no. Putol siya. Square lang siya. Para siya yung sa Nueva Ecija. Ganyan din sa Nueva Ecija eh. Ito, malaki naman kasi masyado to eh. Meron dito. Coated siya ng metal, oh. Nakakapit na. Oh, coated siya ng metal. Siguro nung ginawa to, binalutan muna siya ng metal para hindi siya matunaw. No? Oh. Ano kaya kahaba? Hindi ko alam kung anong kahaba. O hanggang saan siya. Ito, marker itong mga ito. Sa marker, ang hirap gumawa marker ng mga hapon. Kung mga bato-bato lang ang marker mo, medyo malabo yun. Marker na gawa ng hapon, ganyan talaga, mga structure. Pinagkaksayan talaga ng oras, hindi yung batong inimaginan lang. Tapos marker na daw yun, nakuhan. Ito yung mga marker, yan, talagang gawa ng hapon. Malagit ito. Ito kasi yung lupa na yan, itong ganito, ito pre. Itong ganyan. Backfill na lang yan eh. Which is obvious naman pagka backfill. Ibig sabihin, kinalkal talaga ng unang panahon. Gano'n kaya kahaba ito? Okay, pause mo muna pre. Ay. Ano kaya ang diameter niyan pre sa palagay mo? Mahaba pa no? Walang dapat na ito pa ganun man. Oo. Hanggang dito lang yun. Wala ko pa ganun. Sige, magkakaalaman din yan.